Meron ka talagang may counter na buyer na paaasahin ka lang sa kanilang down payment. Maaga nga sila nagpapareserve pero pagdating naman sa down payment ay sinisin mode ka na lang. At habang ginagawa ko nga tong pa-order ko na ito ay tara nga samahan nyo nga ako na ikwento sa inyo ang naranasan ko sa ibang mga buyer ko na pinaasa lang ako sa kanilang down payment. Meron talaga akong nararanasang mga buyer na maaga na nag-e-enquire na itong papareserve ng kanilang mga date para sa kanilang mga booking. Minsan nga ay buwan pa ang nakakalipas bago sila magpabook. At syempre bago ko nga to pinapabook ay sinasabi ko nga meron 50% na down payment para sa cake. Alam naman nila at aware naman sila doon sa 50% na down payment. And after ko nga sa kanilang sabihin yun na may 50% down payment para sa cake ay sinisendan ko sila ng order form para doon sila mag-fill up. At pagkatapos nga nilang mag-fill up ng form ay pinag-uusapan na namin kung kailan sila magda-down para sa kanilang booking. Nagsasabi naman sila ng date at syempre ay ito ay aking inaasahan. At syempre alam naman nating mga home baker kapag wala pang down payment ay hindi natin kino-consider na confirm itong order na to kahit pa nag-fill up sila ng order form. At ang nakakalungkot pa dito sa tagal na inaantay mo para sa kanyang down payment ay sinisin mode ka na lang kapag ito ay fina-follow up mo na. At kahit ilang beses mo na nga siyang chinat or finalo up yung kanyang pina-reserve ay isisin mode ka na lang talaga. Kaya no choice tayong mga home baker kundi i-cancel na lang yung kanyang pina-reserve. Pero meron din naman mga buyer na matutuwa ka dahil nga maaga sila nagpa-reserve at maaga rin sila nagpa-book. At syempre meron din buyer na madali lang din kausap. Sana nga ay lagi ako nakakatagpo ng mga buyer na madali lang din kausap lalo na sa mga pricing ko sa cake. At mapunta naman tayo dito sa aking pa-order ng cake. Simple lang din naman ang design nito mga mare. At yung flex ko nga pala ang umorder nito sa amin. Thank you po sa pagtitiwala at sa pagpili sa amin, Ma'am Apple Rico. Si Ma'am Apple ay nirecommend ito sa amin. Kaya po nagpapasalamat din ako sa nag-recommend kay Ma'am Apple. Magamat simple lang ang design ng cake nito ay mahaba-haba din na pag-usapan namin ni Ma'am Apple. Dahil alam ko na pinaghandaan talaga nila tong mag-asawa tong event na to. Ito pala ang pinagayahan ng cake na design ni Ma'am Apple. Ako rin mismo ang gumawa nito. Meron lang siyang pinaalis na mga toppers dyan at pinabago ng konti. Tapos ay pinabago din niya yung kulay. Ang gusto niya palang kulay dyan ay white na may combination ng pink at gold. At ang gusto niya pa ay pa-ombre daw ang kulay. Kaya ni-script ko yung gitna ng cake sa pagitan ng white and pink. At pagkatapos ay saka ko lang siya papatungan ulit ng icing na white. Hindi ko nga alam kung nakuha ko talaga yung pagka-ombre niya dyan. Pagkatapos ko nga patungan ng white icing ay ni-scrape ko ulit ito. Pero sa tingin ko parang hindi ko nakuha yung pagka-ombre niya. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko ulit siya ng color pink icing. At pagkatapos ay ni-scrape ko na lang ulit siya. At pagkatapos ko nga i-final touch yung aking cake ay nilinisan ko na ang cake board. At isa pang request ni Ma'am Apple sa kanyang cake ay lagyan nga daw ito ng cruise na kulay gold at doon banda sa may taas ng cake. At grabe talaga ang panginginig ko dyan mga mare at pigil hininga habang nilalagay ko nga mga dragis na yan. At pagkatapos ay sinimulan ko na nga ikabit lahat ng mga toppers sa cake. Pagkatapos ko nga inilagay lahat ng mga toppers sa cake, sinimulan ko na nga ilagay yung 12 pieces cupcake sa pagitan ng cake. At tulad nga sa request ni Ma'am ay nilagyan ko nga ng pink and combination ng white ang icing ng cupcakes. Sobrang nagagandahan talaga ako sa combination ng color ng cake na to. Syempre hindi pwedeng mawawala ang dragis na kulay gold. At tapos ay naglagay din tayo ng star na gold doon sa may taas. At ito na ang final look ng ating cake. Muli po ako ay nagpapasalamat kay Ma'am Apple Rico. And thank you for watching.